magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado at ang ating daily devotion ay 6:30 p.m. no? Dahil every weekends po ay tayo ay 6:30 p.m. ang ating devotion. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Kabanata 65. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay samsamang manalangin. Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong buhay, kalakasan, karunungan, sa patuloy na iyong pag-iingat, pagbibigay proteksyon sa mga biyahe, sa trabaho, at ganoon din sa pag-uwi. Maraming salamat po Panginoon, kayo po ang patuloy na naming maitaas at mapapurihan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na to, ang mga kapatid sa online, may magkaroon ng stable na connection at sabay-sabay kaming maunawaan ang mga salita na maibabahagi ngayong gabi sa pamagitan ko, Panginoon. Naway ikaw po ang patuloy namin maitaas at maging kalugod-lugod tong gabing ito sa iyo. Maraming salamat po, in Jesus' name, Amen. Yan, kagabi nga po ay natalakay natin yung verse 5, no? Verse 5 na tumutukoy nga po doon sa pagmamataas, no? Self-righteous. Pero ito ay hypocrisy, no? Hypocrisy kasi yung mga tao ay tinataas sa kanilang mga sarili. Sila ay mapagkunwari, no? At nandun yung kayabangan na ilang individual na tinuturing na sila ay mataas kaysa sa iba, no? Sa aspetong moral at spiritual. At dito nga po ay ito ay higit na nakapagpukaw ng galit ng Panginoon. At nabanggit din yung yung sabi dito na ang sabi pa ng isa sa kanila ay lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Ang mga taong ito ay parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy nagnininga sa buong maghapon. So doon po yung pagka-irritable, nakaka-irita kumbaga yung usok sa ilong, usok sa aking ilong ay papakita ito ng pagkagalit, no? Pagka-irita doon sa mga taong kung sinong nagmamataas, no? Nandun yung self-righteousness, no? Nagmamatuwid. At kung sino siya, kung makapag malaki ay akala mo ay buong pagkatao ay malinis, no? Sabi nga dun sa Mateo, no? I think Mateo yun, no? Parang nitso na pinipinturahan o pinapaputi ang labas pero bulok naman sa loob. So, hypocrisy is taliwas o magkaiba ang nakikita sa pinapakita at doon sa laman ng puso, no? At dito ay paalaala sa mga mananampalataya na laging suriin ang sarili, no? Self-assessment, yung patuloy na pagtingin, no? Pag-observe, pagiging aware sa ating pamumuhay. At ito ay mahalaga na makita natin yung pagmamataas at pagmamatuwid ay ibinababa, no? Ibinabagsak ng Panginoon. Again, sinabi nga po, no? Ang nagmamalaki ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kasi ang makikita natin sa karakter ng Panginoon ay yung humility, no? Pero sa bagay na to, sila ay naging mataas, mapagmataas, at yung pagiging self-righteous, no? Kaya po yung naging problema ng mga tao. At again, ito ay paalaala para sa Israelita, no? At hindi lang sa Israelita kundi sa lahat, no? Sa mga mananampalataya ngayon na tayo ay patuloy na mamuhay, no? Ng tapat at tunay, no? Sabi nga, usually ang Pariseyo at ang Skriba ang nabanggit ng minsan ang madalas na inaano ng Panginoong Hesus, no? Yung kinakausap tungkol dito na
maayos kayong tingnan sa panlabas pero bulok ang inyong loob, no? So that's hypocrisy. Hypocrite. Yan. So, yan po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa pagpapatuloy ng tema o ng nilalaman, no? Ng verses 1 to 7. Nasa verse 1 to 6, verse 6 and 7 po tayo. At dito ay tumutukoy ito doon sa magiging kabayaran, no? Yung paghatol, no? Makita niyo po sa title, their sins shall be punished, no? Tulad ng ating mga napag-aralan sa mga nakaraang kabanata, ay lagi nating nasasambit na hindi na hinahayaan ng Diyos na maghari ang kasalanan, no? At siya ay makatwiran, no? Ibig sabihin, hindi niya hayaan ang kasalanan na hindi na itutuwid, no? Hindi na itatama kasi siya nga po ay just, no? Yan. So dito ay sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang mga kasalanan ay nakasulat sa harap niya, no? Yan, makikita natin to sa verse 6 and 7. So simulan po natin sa verse 6 and 7. Yan. Okay, so sabi dito, tingnan ninyo lahat ng naisulat. Tingnan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan. Hindi ako maaaring tumahimik, ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan, pagbabayarin ko sila. So makikita natin dito, no, yung paalaala, no, ng Panginoon na ang bawat ginagawa o nagagawang kasalanan ay laging mayroong kaparusahan. May specific consequences or yun nga, no, yung pagpaparusa ng Panginoon dahil sa kanilang samut-saring mga pinakita o mga ginawang kasalanan tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkonsulta sa mga media, sa mga patay, at ganoon din sa pagwawalang bahala sa kanilang spiritual, no? At nakita natin dito na paparusahan, no? Paparusahan yung kanilang ginawang kasalanan. Yan. So medyo nagaan lang po yung ano ko, no? Kasi medyo makati yung lalamunan kaya ko lang. Wait lang po. Ayan. So makikita natin na ito ay deklarasyon ng katarungan ng Diyos na tugon nga po doon sa kasalanan at paghihimagsik ng mga tao. Sa kabila ng walang katarungan, walang katotohanan, natalakay natin to sa Isaiah 58, no? Na dahil punong-puno na ng kasalanan at patindi na ng patindi ang ginagawa ng tao, nandun na po, no? Nagsalita na ang Panginoon, siya ay nandun yung kanyang pagtugon, no? Bilang pagpaparusa sa lahat ng mga tumanggi, no? At tumalikod sa kanya. At dito ang sinasabing nakasulat ito sa harap ko ay nagmumungkahi na ang Diyos ay nagtataas ng lahat ng kilos, mabuti man o masama. So ibig sabihin nakikita niya, no? Nakatala lahat ng ginawang kasalanan o mabuti ng tao. Ang kanyang katarungan ay sinadya at sinusukat, at dito ay hindi ito padalos-dalos. Ibig sabihin, ito po ay may, siyempre ang Panginoon po, hindi yan dahil galit siya, no? Hindi po ganoon ang Panginoon. Yan po ay nakabase sa ginawa ng tao, no? Kung may kasalanan, may kaparusahan, no? Yan po lagi yung natin, hindi siya po yung sinasabi ng iba na unfair ang Diyos. Hindi po ganoon. Hindi po totoo yun, no? So dito ay sinabi rin niya na hindi ako tatahimik. So ito ay nagbibigay diin sa hindi niya palalampasin ang anumang kasalanan na ginawa ng tao, no? O yung mga pagkakamali o yung paghihimagsik nila, na ito yung naglalayo sa tao, no? Naglalayo sa tao sa Diyos.
At alam naman natin na ayaw na ayaw niya po, no? Ayaw na ayaw niya yung kasalanan. Yan, so ang parira lang, pagbabayarin ko sila, ito tumutukoy sa kanyang pagpaparusa, no? At ito ay nagpapahiwatig ng ideya ng kahihinatnan ng mga tao sa parehong personal at hindi may iwasang gawain, no, na kasalanan. At dito nga po, ito ay nagsisilbing paalaala sa kabanalan ng Diyos. He is just, merciful, no? Mahabagin ng Panginoon, pero tatandaan natin siya po ay makatwiran, no? At sabi nga natin kanina, pag mali, mali, no? Hindi po yan by sige, pagbibigyan kita, hindi po ganun ang Panginoon, no? Yan po dapat ang ating maunawaan sa gabing ito, na pagbabayaran nila ang kanilang mga ginawa at mayroong karampatang parusa ang kanilang paghihimagsik. Yan, so dito ay nagsisilbing palaala sa kabanalan ng Diyos at nangangailangan ng pagtugon sa kasalanan. Ngunit ang kanyang katarungan ay palaging pinapagaan ng kanyang awa. No? Makikita natin dalawang side, no? Dalawang bagay ang nakikita lagi natin kapag tumutukoy ito sa pagpaparusa, no? Nandun lagi yung tagpapanumbalik. Nandun lagi yung pag-aalok ng Panginoon, no? Yung pagliligtas. Yan. So, ito ay pinapahayag ng Diyos na hindi siya tatahimik sa harap ng kasamaan at pagsuway ng kanyang bayan. Ngunit sa halip ay magdudulot siya ng paghihiganti sa kanila para sa kanilang mga naging kilos. Kasi nga, naghanap ng iba, no? Kumbaga, tinalikuran siya, binaliwala, no? Hindi siya, parang, yun yan, no? Na-devalue or something na mas nagtiwala sila sa iba, no? Sumangguni sa mga tao lang din at yung mga media, no? At talagang ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So, ang tema ng paghiganti o banal na katarungan ay sentro ng talatang ito at sa mas malawak na konteksto ng aklat ng Isaiah. Kasi ito nga po yung ating laging napag-aaralan sa aklat ng Isaiah na tumutugon nga po, no, sa maling pagsamba, no, sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan na ito ay nagdadala sa kanila ng paglayo. Ito ay nagiging kahinatnan ng kanilang maling pamumuhay. At dito ay paalaala ng aklat ng talatang ito na ang bawat kaparusahan ay nakalaan para sa mga naging kasalanan. Ang simbolismo sa talatang ito ay makapangyarihan at nakapagpapaalala. Ang ideya ng isang bagay na sinulat sa harap ko ay nagmumungkahi na napansin ng Diyos ang mga ginagawa ng mga tao. Hindi po hindi po lingid sa kaalaman walang nakakalampas na anumang sitwasyon sa mata ng Panginoon, no? At anuman ang walang maililihim sa kanya. At dito kahit sa atin kahit nag-iisa lang tayo, no, walang nakakitang tao, may nakakita may nakakakita ng Diyos. Yan. So, ang bawat kilos ay binibilang at tinaharap sa hustisya sa takdang panahon. Ang pariralang gantimpala sa kanilang sinapupunan ay tumutukoy sa ideya ng pagganti ng Diyos sa masasama para sa kanilang mga kilos na dinadala sa kanila ang mga bunga ng kanilang mga gawa. No? Yun nga po, no, hahatulan base sa naging aksyon or pamumuhay dito sa lupa. At isang napakahalagang bahagi dito na makikita natin yung pagiging firm ng Panginoon, no? Yung pagmali, mali. Ito po yung ito po yung dapat na talagang umiral sa atin, no? Hindi lang sa bansa, kahit sa bahay, no? Pag talagang mali, pagsabihan, kung at maaari, no, dito po nandun po yung nandun po yung pagdidisiplina na tulad ng ginagawa ng Diyos sa atin, no? Kapag tayo ay sumusuway,
Talagang doon po yung kanyang pagtuturo. At dito ay makikita natin ang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi mananatiling tahimik. No? Hindi mananatiling tahimik sa kanilang maling ginagawa. Yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, yung pagmamataas, yung pagmamalaki, yung pagkain nila ng mga pinagbabawal, no? At marami pang iba. At madalas dito ay mas nagbibigay diin ito sa kabanalan ng Panginoon na makikita natin implikasyon sa teolohiya, yung katarungan ng Diyos na binibigyan din ng talata na ang Diyos ay makatarungan. Pananagutin ang may mga sala. At talagang ito po ay isang isang kalikasan ng Panginoon na paulit-ulit nating napag-aaralan, no? Yan, kapangyarihan ng Diyos, ito ay imahe ng nakasulat na tala, ibig sabihin walang nakalampas, no? Naka-record, kumbaga. Nakatala, naka-record, nakadatos. Yan. Responsibilidad ng tao, syempre, ito ay pananagutan o yun nga, no, yung haharaping kaparusahan para sa maling nagawa o sa kasalanan. At yung pagsusuri sa sarili na dapat ay palaging magsuri upang makita, no, yung pagtanggap o acknowledgement do sa kasalanan. Kaya mahalaga na tayo ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Dito sa bahagi ito, ang mga Israelita ay naging matigas ang ulo, naging rebellious, no? Talaga namang mayroong kaparusahan na mangyayari. Pinapalalahanan tayo bilang mga mananampalataya ng kabigatan ng kasalanan. At ang katotohanan ng katarungan ng Diyos, ibig sabihin nito, no, expect po natin na pag tayo may ginawang paglabag, no, buong araw ko binasa yung sins, no, ang ganda noon yung talagang hindi mo nasunod yung kautusan, no, ibig sabihin hindi mo nasundan yung ini-aim mong ma-achieve, which is yung utos ng Panginoon, yung kalooban, at ito yung mayroong kaparusahan mula sa Panginoon. So dito ay binibigyan diin ang katarungan ng Diyos. Pinapakita nito ang kanyang pag-ibig na hindi maaaring baliwalain ng isang mapagmahal na Diyos ang kasalanan. Dahil ito nga po yung sumisira, no? Ito yung naglalayo sa tao sa Diyos. Yung relasyon sinisira nito. Ito yung nagtatakip sa kaisipan ng tao. At again, alam natin ang Diyos ay ayaw na ayaw niya ng kasalanan. Yan. So, at hindi po ang Diyos ang gumawa ng kasalanan, ha? May maraming gumawa dyan, talagang umiingay. Pero again, hindi po. No? Yan. So, again, ang Panginoong Jesucristo, sa talatang ito, ang sukdulang resolusyon, no? Resolusyon na noon nga yung pagkapako sa krus, pinasan niya ang lahat ng bigat ng kasalanan ng tao. Siya ang umako nito at siya ang tumubos sa atin, no? Upang tayo ay maibalik sa Panginoon, sa Diyos Ama. Yan, so mapakahalaga na ibalik ito sa ating kandungan. Sa halip na ibalik ito sa ating kandungan, inilagay ng Diyos ang parusa sa kanyang anak. Again, ito po yung nag-aalok ng kaligtasan na lahat naniniwala sa Kanya. Okay, so imagine niyo po, no, nagkasala ang tao, pero nandun po yung alok o yung solusyon mula sa Panginoon na kaligtasan o pagbabanumbalik. Yan, so sa talatang ito ay isang seryosong palaala ng katarungan ng Diyos, ngunit tinuturo rin ito
ang kanyang hindi kapani-paniwalang awa. Nandun din ang kanyang habag. Nandun ang kanyang malasakit na inaanyayahan ng mga tao, ang mga mananampalataya na pagnilayan ang kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, sa buong aklat na Isaiah, no, ito po yung dapat nating maunawaan, patuloy nating maipamuhay na sino ang Panginoon, sino siya, no? Tandaan natin siya po ay nag-iisang Diyos na dapat nating pagkatiwalaan, panampalatayanan, at syempre yung kanyang mga nagawa noon pa hanggang sa panahon natin ngayon. Again, sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, makakaasa ang mga mananampalataya na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad at sila ay makatayong matuwid sa harap ng isang banal na Diyos. Sa panahon ni Isaiah, ito po ay nangyayari pa lamang, pero sa panahon natin, nangyayari na po ito, no? At yun na po yung tagumpay. Pagtagumpayan na po ng Panginoong Yesus ang kasalanan at ang kamatayan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang seryosong paalaala na hindi maiwasang mga bunga ng ating mga kilos. Ito ay babala para sa mga Israel at sa lahat ng mananampalataya na ang Diyos ay hindi nananatiling tahimik sa lahat ng ginagawa ng tao. Especially yung paglabag o pagsuway sa kanyang mga utos. Okay? So, may kabayaran ang lahat ng kasalanan. Yan. Sa verse 7, sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno, nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan at ako'y sinusuway nila sa kaburulan, karapat-dapat na parusa gagawad ko sa kanilang mga gawa. No? Makita natin, generation by generation, at ito ay isang paalaala ng samba sa mga maling Diyos. No? Ito ay tumatalakay sa paghukom ng Diyos na nakasaad na pareho ang mga kasalanan ng kasalukuyang henerasyon at ng kanilang mga ninuno. At ito nga po ay pagbabayaran, no? Pagbabayaran ng parehong henerasyon. So itinatampok ng talatang ito ang kalikasan ng kasalanan sa bawat henerasyon at ang naging bunga nito. Very related yung binigay na aralin sa akin ni Pastor Dom, yung about sa kasalanan, no? Ano yung kasalanan, saan nanggaling ito, anong dulot nito, at ano yung naging epekto nito, no? At napakarami kong nabasa doon na talagang isa sa pinaka mahalaga na maunawaan natin bilang mananampalataya na tayo ay lubusang nakatanggap o totoong nakatanggap o bilang mananampalataya ay nandun yung ating pagkaunawa na tayo ay makasalanan. No? Yan. So, ang mga mataas na lugar na ito ay kadalasang mga lugar ng idolatria na direktang lumalabag sa mga utos ng Diyos na sambahin siya. Masambahin na siya lamang at sa paraang itinakda niya o sa mga pinag-uutos niya. Dito makikita natin ang naging problema ng mga tao, no, sa aspeto na yung kanilang pagsamba sa maling Diyos, sa mga huwad na Diyos, ay nagpapakita ito ng matinding pagsuway, matinding pagtalikod. Ang pariralang sukatin sa kanilang kandungan ang buong kabayaran ay nagpapahiwatig na ang paghatol ng Diyos ay maging ganap at proportional sa kanilang paghihimagsik o kung ano man yung kanilang nagawang kasalanan. So hindi ito isang pabigla-bigla o hindi patas na reaksyon, kundi ito ay isang sinadya at makatarungan. Nakabase po, no, sa katarungan at sa batas ng Panginoon. Yan. Marami, actually, ang dami ko nakakausap dito na bakit tinayaan ng Diyos na ganito mangyari, no? Bakit nilipol niya ang ganyan? So, isa lang po ibig sabihin, no? Hindi nila naintindihan na ang mga taong yun ay may nagawang
pagsuway, no? Matinding kasalanan sa Panginoon. Tulad ng mga Israelita dito sa bahaging ito, na sila ay sumamba sa maling Diyos. At alam naman natin, ito po ay talagang kasuklam-suklam kay Yahweh. At sa pamagitan nito, no, mayroong kaparusahan sa kanilang ginawang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan. So, makarapat-dapat na parusahan na ito ay gagawad sa mga kanilang mga gawa ay tumutukoy sa kahihinatnan na kanilang mga kasalanan, sa kanilang paglabag, sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Hinahatulan sila dahil sa kanilang mga matinding pagtalikod. Ang pareralang ang inyong mga kasamaan at ang mga magulang o mga ninuno ay makakasamang mapaparusahan. Nagpapahiwatig ito ng hindi lamang kasalukuyan sa henerasyon, kundi pati na rin sa mga kanilang ninuno. Ito nga po ay tumutukoy, no, sa nakaraan pa, no? Sino mga bato? Ito yung mga nauna pa sa mga lumantipan na ipinapahawatig nito ang huwaran na paghihimagsik at pagsuway na ipasa sa mga henerasyon, no? Namana na kasalanan. Namana na ito yung ating naging identity, no? Sa panahon natin, pinanganak tayo, makasalanan na tayo, no? Yan. So ito yung binayaran na, no, actually sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yan. So sa partikular na talatang ito, kinausap ng Diyos ang mga tao ng Israel na hinahatulan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ito ay ang inyong kasamaan at ang mga kasamaan ay mayroong kaparusahan at kabayaran. Ang talata ay nagpapatuloy sa paglalarawan ng partikular na kasalanan ng mga tao na binabanggit na nagsunog na insenso sa mga bundok at dinapastangan na kung sa mga burol. Sa sinaunang Israel, ang pag-aalay ng insenso sa mga bundok at burol ay kadalasang inuugnay sa mga paganong gawain. Tulad na nabanggit natin sa verse 3 and 4, no? Sila ay sumasamba kay Yahweh, ngunit sinasamahan nila or hinahaluan nila ng mga paganong practices o gawain. So ito ay hindi nakalulugod kay Yahweh. So ito ay kalapastanganan at ito ay nakapukaw sa galit ng Diyos. So ang mga kilos o ang mga bunga ng mga kilos nila ay nakasaad sa huling bahagi ng talata. Kaya't sukatin ko ang kanilang dating gawa sa kanilang sinapupunan ay ito ay hindi nakakalampas sa kaisipan ng Diyos. Ito ay isang patulang paraan na pagsasabi na pananagutin ng Diyos ang mga tao para sa kanilang mga kasalanan, no? Walang hindi nailista o walang hindi matatandaan ng Diyos. Lahat po yan nakasulat o nakadatos, no? So ito ay kinabibilangan ng mga bunga ng kasalanan na kahalagahan ng pagsunod. Mahalaga ang pagsunod, mahalaga ang tapat na pagsamba sa Panginoon. Mahalaga na rin ang simbolismo sa talatang ito na ang pagsunog ng insenso sa mga bundok ay paglapastangan sa mga burol. Dahil mali nga po yung gawain na yon, no? Ito po ay mula sa paganong gawain is taliwas sa kalooban ng Diyos. Yan, makikita natin dito ang kabigatan ng kasalanan, no? Ito ay may sapat o nakatapat na kaparusahan sa kanilang ginawa, no? Hindi lang personal, pati na rin sa komunidad at henerasyon na nakakaapekto nga po sa mga individual. Katarungan ng Diyos, nakita natin dito na ang paghatol ng Diyos ay patas at may sukatan, no? Nakabase sa ginawa ng tao, sa pagsuway ng tao, at ito, no, yung kanyang pagparusa ay kumbaga ito yung naging equivalent, no?
Yan. So, magandang gabi, Sis Irene. Siyempre, yung pananagutan, ang bawat henerasyon ay may pananagutan sa sarili nito mga kilos. Ngunit mayroon ding pinagsasaluhang pananagutan kapag ang kasalanan ay nakaugat sa isang kultura. Ito nga po yung kasalanan pa ng ating ng kanilang mga ninuno, no? Yan. So, sa Exodus 20 verse 5, ako, ang Panginoon mong Diyos, ay isang mapanibughuing Diyos na pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Jeremias 32 verse 18 to 19, binabanggit ang Diyos na gumaganti sa mga tao ayon sa kanilang mga gawa na sumasalamin sa kanyang katarungan at kaalaman sa lahat ng bagay. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na nagpapaalala sa atin ang pangkalahatang bunga ng kasalanan. At Oseas 4 verse 6 to 9, itinatampok nga ng mga talatang ito ang koneksyon sa pagitan ng kasalanan ng henerasyon at ang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Again, tayo po, no, sa dami na ng mga pag-aaral sa Isaiah ay yung pinaka naging problema, no, ni Adan ay yung disobedience, no, yung pagsuway. Yan. Kaya tayo po ay pinapaalalahanan ng talatang ito na yung pangmatagalang epekto ng kasalanan, na ito ay nakapaghiwalay. Ito yung nagiging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon, no? Ito ay nangangailangan ng pagsisisi at pagpapanumbalik. Kaya hinahamon tayo na bilang mga mananampalataya, patuloy natin, no, ang chain or yung tanikala, no, ng kasalanan sa ating buhay. At ganoon din sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagbaling natin sa Diyos ng may pagpapakumbaba. No, ito po yung yung pagtanggap o pag-amin na bilang makasalanan at nakakagawa ng kasalanan. Kasi hanggat hindi mo na inaamin o tinatanggap na kayo hindi makasalanan, no, andun po yung pride. Yan. So, hinikayat din ng talatang ito na ang mga mananampalataya ay may mananampalataya na panagutan ng kanilang mga kilos, bagamat ang kasalanan ng henerasyon ay isang katotohanan, nag-aalok ang Diyos ng kapatawaran at pagpapanumbalik. No? Yung tinatawag dito yung human responsibility, no? Yung ating mga kilos, kaya tayo ay maging mapanuri at maging maingat dahil tayo ay yun nga po, no, nakatala ang ating mga kilos, no, sa Panginoon. Again, ang Panginoon ay humahatol. Pero ang paghatol ng Diyos ay hindi isang kontradiksyon ng kanyang pag-ibig. Hindi kontradiksyon ng kanyang pag-ibig. Ito isang pagpapahayag nito, no, siya ay isang Diyos ng kabanalan at katarungan na hindi maaring baliwalain ang kasalanan. Dahil ito nga po ang sumisira sa relasyon ng tao at ng Diyos. Okay? So, isang mapagmahal na Diyos ay hindi hinahayaang magpatuloy ang kasalanan ng hindi sinusupil. So, ang Panginoong Hesus ay ang naging tagapagligtas, ang naging katugunan, ang naging sagot upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Kapwa, personal at henerasyon, ang naparito ang Panginoon upang pasanin ang buong bigat. Ito yung mangyayari, no, sa panahon ni Propeta Isaiah. Ito yung mangyayari, no, na which is naganap na, at ito ay ating pagnilayan na yung bawat ginagawa nating kasalanan ay may kakakibat na kaparusahan at pasanin, no, na nabanggit nga po sa Isaiah 53 verse 5 and 6,
yung tinatawag itong little gospel na binayaran na niya sa krus yung ating paghihimagsik sa Panginoon. Binayaran na niya yung naging kasalanan ng mga tao, no? Hanggang sa mga susunod pang lahi, susunod pang henerasyon. So sa pamamagitan ni Jesus, ang siklo ng kasalanan at ang mga bunga nito ay maaring masira. Nag-aalok siya na hindi lamang ng kapatawaran kundi pati na rin ng kapangyarihang mamuhay ng isang bagong buhay. New identity in Christ. 2 Corinthians 5:17. Na ito ay nagpapaalaala sa atin ng mga mananampalataya ng sakripisyo ng Panginoong Hesus at ang pag-asang matatagpuan natin sa kanyang ginawang pagtubos. Okay, so sa ating pagtatapos, ito ay palaala ng kabigatan, ng kasalanan na tayo pa man ay binibigyan ng pagkakataon na ating suriin ang ating pamumuhay, pag inalayan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-asang ibinibigay o inaalok, no, na matatagpuan natin sa Panginoong Hesus, na mararanasan natin mga mananampalataya ang kapatawaran at kalayaan na ipagkakaloob ng Diyos. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang palaala na tayo ay mahal ng Diyos. Mahalaga ang pagsunod at dito ay tinuturo nito ang awa at biyaya ng Diyos na siya ay habang gumahatol ay nag-aalok siya ng pag-asa at ng pagpapanumbalik sa mga nagsisisi at babalik sa Kanya. Again mga kapatid, tayo po ay patuloy na hinahamon ng mga talatang ito bilang mga magbabasa na isa lang alang natin ang ating mga kilos, ang ating mga gawa, no? Mga Israelita ay nakita natin na sila ay patuloy na nagkasala sa pamamagitan ng pagsuway at pagtalikod sa Panginoon at mga pasariling gawain. Tayo sa panahonan ngayon, nakita na natin ito, tayo na mismo ay maging responsible sa ating mga kilos na again, ito dapat ay kalugod-lugod sa Panginoon. Again, ito ay nag-uudyok sa kanila, nag-uudyok sa atin na suriin ang ating mga puso at magsikap para sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Tayo ba mga kapatid, sa buhay natin ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, paano tayo nahamon ng talatang ito na seryosohin, no, ang kahihinatnan ng kasalanan o ang kasalanan at ang mga bunga nito? Tayo ba sa pamumuhay natin ngayon mas nawawalan ba tayo ng pakialam or something na okay lang, no? Okay lang ba magkasala? Actually, maraming mga tanong na dapat nating pagnilayan. Paano mo maibabahagi ang pag-asa ng kapatawaran at papanumbalik kung ikaw mismo ay namumuhay, no? Namumuhay sa pagsuway. So, yun lang po mga kapatid. May kabayaran o their sins shall be punished, no? Paparusahan ng Panginoon batay sa kanilang mga ginawa, kasalanan. At again, dyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Bukas po muli, 6:30, no? 6:30 sa verse 8 and 9 tayo. Tayo po ay patuloy na mag-aral at tayo ay maunawaan natin, no, ang laging paalaala ng Diyos sa atin. So tayo po ay manalangin. Panginoon na dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na gabay, patuloy na pag-iingat at karunungan na biyaya ng Panginoon. Patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon, sa aming ginagawa. Maging responsable kami sa aming mga gawi, sa aming mga kilos, sa aming buhay. Naway patuloy ka naming maitaas at mapupurihan at maging makalugod-lugod ang aming mga ginagawa sa aming buhay, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po sa mga kapatid na nakasama ko sa online.
Patuloy niyo po silang samahan, gabayan at ingatan sa kanilang mga gagawin pa ngayong gabi. Maraming salamat po. Samahan niyo po ulit kami bukas sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat na papalit parangal in Jesus' name. Amen. Yan. Maraming salamat po, Sister Irene, Pastor Nanding, Brother Edgar. Kasama ko dito sa Church of Princess. Kanina umalis na si Pastor Dom, no? Hindi ko naabutan. So maraming salamat po. Tayo po ay magkita-kita muli bukas. Shalom, shalom.